may kadalagan, gani kauturan, hindi pagkalipatan. Kung hindi sa iya, kita waay kaluwasan. Ano nga Gawayo? Yan, nabe. Tanalang banatun ang kamata sa grupo. Yeah. Okay, mayong gagagin sa tunad tatagsa ka mga palangga nga taga-Plamate, kag mga viewers there's aton sa 94.3 FM. We change aton nga frequency from 90.5 to 94.3 FM. Kaga salamat ta sa Ginoo. Sa singadlaw makahimo ta sa aton nga special edition sang morning devotion. Upo naton nga director sang Life Word Broadcast Ministries and senior pastor of Tangob Missionary Baptist Church. Kaga dalayon Ginoo sa iyang kabuhi, sa malawig na nga mga tinuig nga ginagamit sa Ginoo para sa aton nga broadcast ministry. Kag tungod sini nakalabot sa diri sa aton sa Kaliling sa pagbulig man sa aton diri sa aton nga broadcast ministry. At aton tion sa aton nga manughambal sa sinigid nga aga nga aton nga special edition una ining adlaw paggamit naton sa aton nga bag-ong frequency 94.3 FM. Our speaker, Director of Life Word Broadcast Ministries, Pastor Pedro M. Itabag. Okay, mayong aga sa mga tanan at mga kabyanan. Medyo nagtalang-talang patali kay ari kita karon sa aton nga bag-ong broadcast, no? Anyway, dalayaw ng Ginoo sa siyang kayunan nga maginhatag sa aton. Nga makabugtaw kita sang aga pa, no? Kag mag-sit up sa ning aton bag-ong radio station diri. Actually hindi sit up dugay na, no? Kundi nga kita aton ini nga upgrade upgrading po tapolon sila. So salamat gid Pastor Johnny, Brother Johnny Face. Salamat gid sa nga pag-amuma kag sa matahom nga ano diri 5-star hotel sa imong nga studio. Mayong agaman sa tanan naton nga mga listeners, bilabi na gid diri sa Kaliling, kag salamat sa kayunan nga ginatag sa Ginoo sa aton nga makaupod man ta sa inyo, no? Tay talagsama lang nakagwa labi na gid sining pandemya, no? Nga nag-lockdown sa aton pero wala sang problema kay gihapon makapadayon kita sa aton buluhaton, no? Pagi sa sining technology nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kag salamat man ko nga ma-share ko ini sa mga kauturan naton nga mga abyan kag mga upod sa pag-alagdan, no? Sa broadcast ministry labi na gid subong sa natawag naton media ministry. Kag aton mga ginabi-abing tanan naton mga kapastoran na naga-broadcast. Kag salamat sa inyo kabuhi nga naga-encourage sa akon nga ining aton mga investment hindi lang sa mga kwarta, no? Kundi sa aton tempo, kabuhi kag ang talento ginhatag sa Ginoo nga mahatag naton siban. Okay? So, Brother Johnny, ikaw mawali, ano? Sige, no? So, salamat sa kitinion kag makapadayon kita. Magkuha lang kita diri sang mga dinalan sa Biblia. Kag si Brother Johnny, ano ka ni Brother ang imo ginahatag nga mga top topic sining nga mga inadlaw? Goal setting. Goal setting. So, tinga ako ni dugang diri ko kati even though may recording nga mga broadcast gina-play man ni Brother Johnny gikan sa aton nga mga recorded messages gin palayag sa una, no, sa radio di YBS dugay na to nga tinion nga nagka-broadcast kita. I began broadcasting way back in 1975, no? Dugay na, no? Medyo may buhok pa ta to, Brad. Hasta subong sa diin medyo way na ta buhok. Kag mga recorded messages naton na replay sa gihapon sa madamang mga stations. In fact, nakahimo na kita o naka-install kita more than 40 radio stations, mga small radio stations all over the Philippines from Luzon, Visayas and Mindanao, and still going. Kay salamat kita sa aton mga sponsors, no? Kay mga utod sa Ginoo
nagahatag sa ila kabuhi sa padayon sini kag especially kay Brother Edgar Lacson aras sa Australia kasi siya family ang iyas niya ministry brother yang ngalan World Wings ang pulong sa Ginoo nga may pakpak amo na ang isa sa mga partners ng Life Word Broadcast Ministries, the World Wings Ministries, kinapangunahan ni Brother Edgar Lacson. Siya na ang nasuuna technician sa DYVS, Radio DYVS. Subong ato sa Australia kag na-lockdown mo to siya, di siya kapuli, no? Pero totong iya anak nga nagasahanon kag salamat brad mo kabuhi man nga I know maka live di brad lambot sa Australia. Oh. Kuma siya sa live yak balay ni Blau. So, anyway, masalamat ako sa TMBC, no? Radio TMBC. Kag sa church ang ginapastoran ko sa mga tumuluo nga na catch man nila ini nga confusion kag nagabulig man support sining buluhaton. And of course, sa Life Word Ministry gid nga na base iya sa Conway, Arkansas nga mo gid ang naga-sponsor sa madamo nga mga proyekto all over the world. Dalayaw ng Ginoo nga makapadayon kita. So I believe ang aton nga madala diri brad amo ang isa ka encouragement, ang isa ka pamangkot niya ano ang mga bagay nga nagatulod sa kay Apostol Pablo nga magpadayon sa sining mabudlay nga ministry. Kay panamdumon ta ang ministry hindi mahapos. Para sa iban siguro nga kung ara ka sa ministry daw ka sikat sa imo brad, no? Kag daw daw artista ka, no? Sa bagay ti daw artista magita brad. Daw celebrity ka kay ti magmo singuna sa wala ta radio daw way ta kilala sa mga tao ti subong daw celebrity ka brad. Pero anyway, celebrity ya sang Ginoo, no? Kay importante ato na dala diya mo nga ipakilala ang aton Ginoong Kristo. Most sa ato nakakilala naman kay Apostol Pablo, isa sa makabig naton iyang example sa kabuhi sa mga tumuluo. Siya ang madamo nga sinulat sa Bible, no? From the book of Romans way down to the book of Titus kag ang book of Hebrews daw ginadebatihan pa na kung sino ang nagsulat. Personally ako yagat pati ko si Paul or si Barnabas. But anyway, isa sa mga makabig naton nga martyred saint. Mangod nga ti kabalo naman kita sa kabuhi ni Apostol Pablo nga nautdan man sa ulo pagi sa pagpangalagad. Yan kita nga mga alagad sa Ginoo dito magreklamo kung sakit lang aton tiyan. Panundumon ta si Pablo sa madamo niya nga inagyan, no? Pero may mga bagay nga nagatulod sa iya sa pagpangalagad. Kaya mo muna sa aton brad, may nagatulod gid dapat may nagapush sa aton sa pagpangalagad, may ma-encouragement kita, no? Kag personally sa ako naman encouragement amo ni kamo no ang mga makabig nga media disciples, da bago na siya nga term. Kati ang Ginoo na may mga disciples mo. Kag ti si pag-abot sa technology, para sa ako niya dapat i-transfer ini nga knowledge, no. Amo to lagi mention ko sa seminar ta nga hindi mo matakos ang success sang isa ka alagad sang Ginoo kun sang pastor, pagi lang sa iya ginahimo sining kabuhi. Para sa ako niya, ang success matakos ta kun way na ta di brad. Kung way na ta di kag ini aton work nagapadayon. Kung for example, hindi mo ang taga hilingin na pangawita na yun, ano? Depende mo na yan kung anong will sa Ginoo sa kabuhita. Pero personally yung radio station, ang patambalon nga, kung way ka na di Brad, kag magkapadayon kung way naman ko di, kag mapadayon nga ministry, mo na, makita ita sa lagi, di masiling, success, no? Pero subong, medyo way pa. Sige kita pakabudlay, no? Pila ka na, Brad? 41 lang. 41. Gulag po si Bo? 69 na Brad, no? 69. Dali nang gusto ko mag-80. May ligugani gusto ko 80 years old ko Brad Di niya ti pastor mag-rapture be, ti bilin ko Kasi lang yun, di ka na maglakad kay kinala tapuson mo 80 years mo. Pero tindi basta mga kung kuwaot sa Ginoo dala kita na. So, maaring mga bagay di buksan na to naton Bible sa 2 Corinthians chapter 5, kaya hindi tayo maubos. Pero I hope nga basahon mo ni kay para sa ako, no? Amo ni ang gisulat ni Pablo nga nag-encourage sa iya sa pagpadayon sa pag-alagad. Dapat may ara kita nga mabalaan kung ano inang mga butang. Kaya kung wala kita sa natawag naton goal, amo na idambal ni pastor, no? Goal settings. Kaya kung wala kita sa planan-awon, wala kita sa vision, wala sa mga bagay nga mga rasones kung nga ang ari kita sa ministry, Dako pa makotor ko si mo mahambal ko si Iwe kung anong rason nga ari ko di. Hindi niya palagpat mga kautoran, no. Ari ko di bangod sining work, especially ining media ministry nga gintugyan sa Ginoo sakon nga i-transfer ko ni sa iban man, no. Nga
willing kag gusto nila nga mag pangabudlay, no? Kay budlay gimanibran yung obra mo. Binlapos na ning ato obra ni, no? Kung sa bagay sa kaon pa ganing antina. Alright, so ang una gid nga bagay nga nagatulod kay Apostol Pablo amo ang natawag naton eternal hope. Ang iya gid nga paglaom. Sa bagay ginambalik ani sa Thessalonian sa mga taga-Thessalonica nga hindi ka mo mangin ignorante mga kauturan. Kami namangkot kung ano natabo sa nagkalamatay. Hindi ka mo mangin ignorante mga kauturan, no? Kay silingya kabalo kita. Kung nagatuo ta kay Kristo Jesus nga manluluwas, magkakarisya sa benito niya ta ang mga naguna sa aton pag-islan, kag mga reunion ta, no? Kag mga kaupo dato ng Ginoo sa walay katubtuban. Kag dapat silingya agud hindi kita magkasubo. Let us not be ignorant brethren regarding that are asleep or sa nagkalamatay. The word asleep in the Greek word koimao, which actually means deceased. Hindi kita mangin ignorante sila. Kahit siyempre kan way kakabalo, panong matabo sa imo kadi nga makato ignorante gi makay. Daw kalaw ay mga tawon kag ignorante, pero ang the word ignorante because you don't know. Di ba? Ako ignorante man ko binyo, may mga butang mga way mo ko nabalaan mo. In fact, in the field of medicine, ignorante ko no? Pero in the field of technology, medyo kamalo, pero hindi man silang ignorante gid. Sa Bible, hindi matabrat ignorante. Pero sa pangisda, ikaw Brad, medyo kabalo ta jotay. Pero may mga butang, let us admit it. No, nga somehow in some fields may mangin ignorante man ta, no? Pero ni Pablo, kung tumulo kita nagbatong kay Kristo katong manluluwas, hindi na kita ignorante na hanungod sa kamatayon, no? Nga, hindi kita mga ignorante like others which have no hope. Si Pablo hambal gina nahanungod sa hope. Gisulat niya sa 1 Corinthians 15 nahanungod sa resurrection nga siling niya kung sa siling kabuhi lang atong paglaom pinakamiserable kita nga tao. Kag siling niya atong paglaom para kay Kristo Jesus. Kag damo sa sinulat ni Pablo nga naghambal siya nahanungod sa hope. Sa Romans chapter 8 ginhambal man niya dra ang paglaom nga sa diin nagaugayong kita sa paghulat sinang paglaom. Ginhambal man nga pag-abot ni Kristo Jesus, ginhambal kay Titus nga may nang aton nga buhing abulahan nga paglaom, the blessed hope. Ginhambal sa Colossians that Christ is the hope of glory. So kung si Pablo ang mata nagatulok sa palaboton. Kasi siya diri sa 2 Corinthians, I hope nga mabasa mo ni, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house that made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is in heaven. If so be that being clothed we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. So kung hangpon mo din nabal ni Pablo, nanungod sa ining aton lawas, no? Pag paglaom nga sa pilakadlaw, no, islan ni aton lawas. Pag many times ginhambal na ni Apostol Pablo, kasi lang niya kung ining aton nga tabernacle, ining aton nga body, we're dissolved. Oh, grabe no, dissolved. Way pa ta ka pangapi, Brad, pero patabulon sila nga kung ibutang mo ang kalamay sa kape, tunaw ang kalamay. So ti sino sa aton nang hindi mag-dissolve, ining aton nga bones, ining aton lawas, especially ang lawas ang bones hindi madunot, no, will return to dust. Luwas ko ni cremate ka, Brad, kay ubos gina. Pero ang hambal ni Pablo, nga maabot ang time nga maabot sa ato ng kamatayon. Ano yan ang tsura ko mag 80 years old ko? O kung mag 100? I mean to say, we are not going back to, to becoming young. We are growing old. Pag maabot ang adlaw, no? Nga islan gini nga ato niya nga, ano pa daw sa Brad ko sa tipaka, no? Ni aton lawas, no? Kag nagalantaw kita sinang times nga aton nga balay silindri made with hands, eternal in the heavens. Wala lang siya naghambal sining eternal home naton, kundi mismo nga aton lawas nga magakaton dito. So mo nagatulod kay Apostol Pablo kay ginaminitan siya ng balay gani ining aton earthly body, hindi bla will perish every day, we feel that. Pero our inward man, kay ti amo na yamo nga sa sulod sining tipaka. Na mo ni Brother Johnny, makita nyo di nga siya may buhok pa, ako medyo ay na, pero I tell you, maabot ang time I will have golden hair, no? Butang kon blondie nga to nga way kay kabalo mga biyano nga buhok. Pero amo nang isa nagatulog kay Apostol Pablo ang paglaom nga yara kay Kristo Jesus.
Ti may ara ka na biyan, no? I hope nga ikaw nga pamati, way kami di aga presentar ka sa Roman nga reliyon, ginapakilala naman si Lord Jesus Christ nga mo ni siya aton paglaom, the hope of glory. Isa na sa magatulod sa aton nga magtulog kita. Kita mo si Pablo nakabal sa kung siya gid man nasulat sa Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Na dira kita na magtulog, dira kita maglantaw. Looking forward. Isa na. Okay, so number 1 is the eternal hope. Isa na sang nagatulod kay Apostol Pablo. Kay may ara siya nga buhing paglaom. No, tingod wala ka paglaom, tingod hindi ka diretso lakat, no. Kadua, naginambal niya di ari diri sa verse 10, no. Kamo na lang basa sa 2 Corinthians kay kuha ko lang dito 3-4 ka punto diri. Sila sa verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. Hindi lamang ang eternal hope ang nag-push kay Apostol Pablo para magpadayon sa pag-alagad hasta mapatay siya, kundi kadua amo ang natawag the judgment of God. Ginambal gid diri kay sa ning verse basa ta verse 10 and 11, may duwa diri ka judgment nga ginambal si Apostol Pablo. Ang nauna diri among judgment seat of Christ. Kay ginambal lagin mo, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Kay nga judgment ya para naya sa aton mga tumulo. Kag actually ang word nga bima judgment, ini nga judgment is not for condemnation. This is for rewarding. No, pero wala nga kung kintrata sa tawag na contest. Kaya nga word yung kuha sa Greek nga bima mo. It means nga may mga contest nga pagkatapos na tagaan ka medalya. Whether kung may ara ka first place, second place, third place. Tikita ka tumulo, ang atong judgment ya, hindi iya for condemnation. It is for rewarding for what we have done in our body, whether it be good or bad. Sili ka sa isa to niya. Bala na pastor. Ano man nato na yung inang mga crowns na, may sakay pa daw pang-otis pa bala, no? Sila niya, kamu yung mga baptisya, mahilig ka mo sa mga rewards. Ano nyo na ang inyong crown man? Isabit nyo sa ulo nyo, bugat na, bilog ng eternidad. Inyo daladalahon ko, may kakabasa guro sa Book of Revelation, chapter 5, I think, no? Nga inang nga mga crowns, kwaon ta na, pag-rapture, pagkatubang sa Ginoo sa inang aton dako nga graduation, may graduation ta brad mo. Kag inang crowns kwaon ta kag ibutang sa tiil sa aton Ginoo. Inab lang nga singer nga casting crowns. We will cast our crowns. Tikon wala ka bikwaon. Na muna da ang appreciation ko nga hindi masiling nga nagapangalagad because of the crowns. Sa bagay ako, I never really think of that. Kalayan na yung mga lagad sa ginobla para tagaan ta crowns. But our God is not an unjust God. No? Kaya sila nga ako yung ma-reward sa inyo, alagad lang kay itoon man. Hindi ta mga lagad, kaya bangod nga matagaan ta crowns. Pero isa na siyang nag-ano sa ato, nag-push. Kay bibla kadlaw magatubang ka sa Ginoo ka hatag offering sa ato babla o sa ato mga simbahan sa mga nagapractice nga makadto ka sa front ka maghatag sa offering o ti way kay diato ka lang sa bangko mo ti ba niya ti suno sa mo ti iban ka padayaw pero ang ara gid ka nami gid mga forward ka kag maghalad, no mo na may bantay ang pastor way kapati sa forward pero kapati kung ka nami sila nga feeling nga mag forward ka ti ano nga crown sa i-cast mo ti ko pala hubog gabi ako ka Kristiyano niya Tansan crown. Hindi mo lang kita nga crown, kundi nablang katakop sa mga ilim no. Ti ano ba, basibla kung ang imo ihalad to yan, nablang mga takop sang Hinebra, o kung sang Tadua, di ba, na-mention ito mo product, no? Pero anyway, ang punto na, inang mga 5 crowns na ihatag sa Ginoo, no? The Lord will reward us. And I believe not only in the future, but even sa sining life, no? So, bago siya nga judgment, siling ni Apostol Pablo, kay we will be accountable, hindi lang siya rewarding, accountability. Amo na kita nga tumulo kung ano ginatag sa Ginoo sa atong sa talento, we will be accountable to that. Amo ginambal ko one time sa amon nga sa wali ko dito sa church. Sa church nga kita nga tumulo na lipat na kag sa sing kabuhi ang aton mga priorities sala. We have wrong priorities and someday when we face the Lord, we will regret. Grabe brad ang regret sa pinakadlaw mo. Mas kita nga tumulo bauta ni Lord luway ka lang nagabot dasuntong adlaw matutom nagid ko mo tiway na no more rewind no ti mo na nga suprom dumonta ang atong priority wa may tagi na siling hindi ta mag-enjoy sa mga sa mga bagay kang atong makinitaan pero ang prioridad taya ang Ginoo
Ang investment na tawag bala, balokay ko ng investment mo, sa kalibutan lang, zero kagid pag-abot sa Ginoo. Naso hindi tayo magkangilin, hindi sila nga, kamo bala mga pastor, mahiligi ka mo mangita sa mga idea bala para makuha lang kwarta na mo. Di ba, no? Pero hindi, ang among encouragement, that is for your good, because if you invest, mabalik na sa imo. Hindi ka buhit tayo mo ng investment, hindi mo na magbalik sa iban. Ikaw na ya, mag-adid din sa kalibutan, damo din sa mga insurance, bla bla bla. Pero hindi ka gidya kakwa. I mean, naghatsagad kahatag sa insurance bulan-bulan, pero pagkapatay mo, hindi ikaw yung mabenefit mo. Napanamdo mo tayo mga kauturan, nga ang pag-alagad sa Ginoo, amo niyang investment, nga ikaw yung mabenefit. Pagkita, bilis ng kalibutan sa investment, nga invest ka, pagkatapos, ikaw ang mabenefit, ay, patay ka na mo, hindi mo na makuha. Pero kita sa pag-alagad sa Ginoo, kung mas mayo kung patay ta, kay makuha tagid. That is a good investment. Tiyan mo na katulog kay Pablo, no? The accountability and responsibility. And not only that, serving the Lord with joy. Mo na nga, gabihan gabi. Lord sa ato niya, hindi niya, bisan budlay na obra ta, pero hapos na kayo ka-enjoy ta. No? I am enjoying this work. Sabi niyo, hapos lang mag-obra sa ng ministry. Luwas nga, naglalabon ako, naglalabog ang mga ulo ko, nagwilga ang mga buhok ko. Bangod sa sobrang panumdum sa ng technology, nagtalalaas mga buhok ko, brad. Pero I am enjoying this. No, I'm enjoying this. But ikaduha ka judgment ring na balipuro sa verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Tilain naman nga judgment. Amo ni ang great white throne judgment inalantaw ni Apostol Pablo. Nga hindi lamang kakontabol sa Ginoo kay matubang sa Ginoo sa judgment of Christ. Sila nga rin, kag hibaluon naton kabalo ko sang natawag nga anong ganing word nga terror? Hindi na terror karalukan. Matabalo ng terror sa Ginoo, no? Ang terror sa Ginoo lang himuon yang ay tagbong yang tao sa impierno. Hindi bala tamala line ng namin yung terorista. Terror sa bagay terror ka kay terorista ka mo. Pero ang terror din na bala something nga himuon sa Ginoo sa mga tao nga wala Kristo. Kaya kung hindi makita yung mga ngalan masulat sa kabuhi, itagbong ko sila daw kalayo. What a terror is that? Hindi na karadlukan, abin yung mga biyan, lawag-lahog na niya, kamo mga pastor, sa kamo wala impyerno, kami mga pastor, ganun hindi na magpati sa impyerno. Kung si pastor Agurin pa, Brad, one time sila nga, hindi ka mo papati sa impyerno. Nga hindi ta magwali parte sa impyerno, kaya subong ko nun, hindi ka na magwali parte sa impyerno, kaya ma-offend ang tao. Yati ano nga balon to sa mga tao karon, nga ang impyerno mananam? Hamak mo na, no? Di pro impyerno yung mga kauturan, mga kabyanan, kundi kay Kristo, hindi na yaman mananam. Imaginable. That's why Lili Pablo, bangod sinang terror nga himuon kina sa Ginoo, hilamin nagit sa imong hinigugma sa kabuhi. Sila niya, we persuade men. Kag mo nang rason kung nagawali kita, kag subong mo ara na sa mga bago mga preachers nga hindi ka na kuno mag-invite, hindi ka mag-altar call, hindi ka Sila Lili Pablo, we should persuade men. So bagay nga, buta mo lang nga persuade, nubla, halos pa lang nga balion mo kamot isang butong. Dali, di. Di ba niya, hindi ka mag-invite kuno sa altar, kaya why na kuno sa Bible? Ano nga why sa Bible? Hasta matapos sa Book of Revelation, basahan niyo chapter 22 sa Revelation, because the bride say come, the Spirit say come. Come! Di ba? Listen, Kariti, come unto me, all you that labor heavy laden. May invitation ka diyan sa Bible. Whether tawagom na altar call or ano nga call na. Call center. Pero to na, bangod sining terror. Muna ang nagtulod sa akong brad nga nagbalik ko sa Pandan sang pagka-save ko sa 1973. Ang nagsulod sa pensar ko, ang ako manghigugma sa kabuhi. Ginikanan ko. Kasi hindi kami believer nga family mo. Di pero may mabatian ng wali ni Brother Travis Moore ang impyerno. Nga hindi lawag-lawag. Hindi ko katulong gabi. So I prayed somebody would send somebody. The Lord will send somebody to Pandan to witness to my family. Pero amo na gani sila ni Pastor Travis, if you are burdened for something, for a place nga katuanin mo para iwali, aga pangamuyo ka, you have to be prepared. Because eventually, ikaw padala sang Ginoo. Kaya ikaw malang may burden mo. Sila ni Pastor Travis Moore, ito una naman missionary nga, nagsugod sining radio ministry, siya ginang first day, ang open door broadcast yung una. So una, sinyati mo na sa una sa ako, ato ko sa Mississippi, nakita ko ng mapa sa Pilipinas, I was so burdened. Nga, Lord, send someone there. And eventually, the Lord sent me. Di mo na kanay, kung may ginapangamuyuan ka, di ka na magulat nga isiyan pa ang iban. Ikaw, and the Lord sent me back to Pandan. Until now, arad lang simbahan, no? Hindi lang nga akong ginikanan ang naluwas, kundi madamo kong makaparantihan. And in fact, when may kasiling nga, I'm so happy to, sa privilege nga natin sa Ginoo. Because when I was ordained in 1977, the first person
that I have the opportunity to baptize was my father. Una, ganyan nga akong tatay. Pagka-ordain ko yung tatay ko. Ikadua, ang akong Iloy. Hindi blablabla ko pa ang ano na. Sa makita, kung galang ko ilangoy sa impyerno, ang ako na may, nangin deacon to sa isang church sa Pandan. Ang ako ni Iloy, nangin choir director sa church. Ang ako ni Iloy, ang bugin ng number 1, hindi mo pati sa after mga 3 years kung witness sa family ko, hindi siya pati. Mayo kami, tatay mo buot. Mga araw lang, mga palahubog mo ng witnessan mo. Pero gipin lang ko sa isang Bible, silang ko harap, basa lang. To the point nga, nangin tumulo sa akin, nangin matutong matumulo. And then, hindi katatlong baptisan, brother ko, ang magulang ko, kadikon ng subong sa Pandan. Ako mga sisters, mga parente. The first baptism I have given the privilege, I baptized 14. And all of those are my family and my relatives. And until now, the whole Pandan have heard the gospel and many pastors came out of that. Kaya kasi lang wala problema. Pero, so, the terror of the Lord should persuade us. What about sa imo utod? Kung ikaw isa katumulo sa imo panimalay, kamusta? Ang imo bilang nga mga pinalangga sa kabuhi, mga friends, nasugiran mo pati kay Kristo Jesus? Or maybe hindi ka naging example, kaya hindi man nila nakita sa kabuhi mo, ay mo pagkakristuanon. We are witnesses for Christ. And I hope that we persuade men because of the judgment that is coming. So the hope of glory, ang muna number 1. Kadua, inatawag na itong the judgment of God. And then, the third one, verse 14. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Ano ko nahambal ni Pablo nga nagatulod sa iya? Ang gugma ni Kristo. The word constraint actually ka namin sinike, pero blabla yung butang ka sa box. Kaya press from side to side. Yung pressure ka. Pero ang pressure, ang gugma. Sa bagay, kung natawang taga ang gugma, tuod nga mo nga pressure, kung tulod sa aton, di ba ka mahinigugma ka? Bisan ato sa kabukiran, kagaulan. Malakat yigid. Grabe ang gugma, mantos kaya, kung gugma yaway niya, ang aton Ginoo namatay sa cross, bangot sa gugma man. So, meaning, sila pablogin kita na, the love of Christ should push us, should pressure us, no? Amo na nga ginampal ni Pablo sa mga tumulo, we should provoke one another in love. Di ba? So, ani sa simbahan, maprovokar lang kita, kaya word nga provokar, hindi man na mayo, kaya provoke mo, usually, magli kita, bagi na provokar mo ko. So, ang word nga provokar, di ba negative? You provoke people so that they become rebellious, angry. Pero si Pablo sila nga, provoke one another in love. Paano mo i-provoke ang iyong neighbor in love? Dulongib la sudaan ka dadlaw. Siya ro ira kainit kung, di ba? Muna, nga mahambalang love your neighbor as yourself. Budlay la na niya kaman. Amo na gani sa kasugid ay mga tao. Paano ka maluwas? Ate kung tumanon mo ang kasuguan, maluwas kay di matuman mo ang love your neighbor as yourself. Inaya tanan-tanan hindi ka tuman budlay niya. Kay if you love your neighbor as yourself, baklan mo mabakal ka sa imo, you love yourself, uli baklan mo bago bayo, dapat sakpon mo neighbor mo. Because if you love yourself, you buy your new shoes. You buy shoes sa imo neighbor, bro. Bisan nabuhay ang basura sa piyak balay mo. Sugid lang tayo. Amo na nga hindi kita maluwas pagi sa pagsunod sa kasuguan. Amo na bugay sang Dios ang kaluwasan tayo. Inang love your enemies, budlay na brad nga kaman. Pero kaman na sang Ginoo sa mga tumulo. Kasi bagay sa tumulo ilan ang kaman. Kaya hindi na makaman sa mga tao nga wala Kristo. Because if you are not a believer, you do not have the capacity to love, agape love. Pero kita ka tumulo, mahalika budlay man na yaman. Hindi why talang gina-practice. Pero actually, tanan nga tumulo, ang mga nagbatong kay Kristo has the capacity to love their enemies. Why ko na sila nga ma-love mo? Pero may capacity ka to love. Because we have the love of God in our hearts. We have the love, nga amo ng love sa Ginoo, nga bisan kita makasala, namatay siya para sa ato. We have that. Timalika, hindi ko kontra ko na siya. Okay, hindi mo ma-practice. Why mo gina-practice? Pero, when we talk about the ability and the capacity, we can love our enemies. Kung wala ka Kristo, you cannot. Hindi na pwede yan, brother. Tiyan mo na, nga sila ni Pablo, amo na dapat ang mag-constrain sa ato ng word nga love, agape. Hindi ni siya eros, di ba? Sa Greek, eros, phileo, agape. Ang eros niya, matawag na ito na yung the if kind of love. I love you if you are beautiful. If you have tall, dark, and have some. Hindi handsome. Have some. Kaya ka tall, dark ka, kung wala ka kwarta, hindi ka man malab. Tall, dark, and have some. Tingnan siya, ako niya, ang type ko, shy type. Nga ba?
In-interview ang bahay mo, anong type mo sa mga lalaki? Shy type. Anong namin mo? Shy mayaman, shy may pera, shy tanan nga shy may negosyo, o shy may malaking bahay, shy may wheels. Namo na ang shy type. Pero may limit ng ngagugma. Kung wala ng FT, you cannot love. Kung wala kaya agape, dikit ang ang filio. That is the because kind of love. I love you because you are my friend, because you are my family, because so may limit. But agape is the love that says that I love you in spite of. Kag amo na yung gugma sa Ginoo. Kaya kita nga mga tao, hindi kita na mag-usara kung wala Kristo. Kaya hindi ta pwede kagugma sa natawag nga in spite of. I love you in spite that you are my enemy. Huwag talang practice, but we can because we have the capacity. Na kung amo nang gatulod sa aton niya sa pagpangalagad, ining mga kontrata ya, may gugma tagid ni. Sa kanila sa ministry, kundi ang para sa ako nang ginamo, bradya. Iyan sa tanas obra. Kaya huwag ginang tudlo ang ginoo ginamo ta mo. Mo gani nga ang panimalay nga gainaway ang mga panimalay. May kaman bala sa Bible nga maaway ang pamilya. May pangitayan nyo kabila. Why gid? May kaman bala sa Kristiyano nga magilinaway ta? Why ay? Ang kaman sa Ginoo, the new commandment sa John chapter 13 is to love one another. By this shall all men know that we are His disciples. Diba ba kita lain-lain ng association, but I love you, Brad. And that's why I help you in the ministry. That's why hindi na sila lain kami. Budlay na yun. Te, muna, no? Kung anang gugmata ni Kristo nga in spite of kind of love, pag magtulod sa aton, Brad, grabe ning resulta sa pagalagad sa Ginoo. Magabuligay kita. Kaya kisa nga aton love selfish. I love me. Hindi pala, the greatest love of all, is to love yourself. That's the greatest. Amo na, hindi na yan sakto nga kanta niya. The greatest love of all is the love of God. The greatest love of all is the love of God. Amo na yan, nga magtulod sa aton, nga in spite nga tao makasasala, ginpanginbat yan sa Ginoo. And in spite nga enemy mo, hindi mo na sa pagwitnessan, kay bayda, may ganun pa impirno siya. Kaya lang na karon, nga sugob lang sa Ginoo, nga ang migo mo lang maluwas. Hindi ay. Alright, ito maadlawan ta karon, Brad. Isa na lang. The last one here is our responsibility. Our eternal hope, the judgment of God, the terror of God, no? The love of God, and then our natawag din siya responsibility. Verse 18, sa chapter, no? Sa chapter 5, 2 Corinthians chapter 5. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Bugat na yung verse, Brad. Pero ari din sa karison ng katulad kay Pablo, ang inatawag nga ang ministry of reconciliation nga ginhatag sang Ginoo sa iya. Ginhatag sang Ginoo sa aton, sa iya mga churches. Amo nga may pamangkot, ano ginang tutuod nga reliyon? Makita mo ba sa Bible ang matutuod nga reliyon? Yes. Ay, may ara pastor. Masaylo ko na. Ari diyo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sa verse 18, ginambal sa Ginoo ang tutuod nga reliyon. Ari di mo nakasulat ang reliyon. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. The word reconciliation, actually, is the word religion. Religio. From the Greek word, it means to reconcile. So, ang word nga, religion, actually, is to reconcile man to God. Nga i-reconcile how? Kay kasalata mo. For all have sinned and fall short of the glory of God. Di ko hindi na ma-reconcile, balik sa Diyos, paimpirno ta eh. So, the word religion is not bad. What is bad with religion? Amo nga ton amo ng human religion nga kita katinguha nga himuon ta ning sakripisyo, magsulod amo ning religion sudlanta, amo ning nga grupo, na amo na ang hindi sakto nga pamaagi. Kaya ang religion brad pamaagi mo lang mo. Religion to reconnect. So paano ka ma-reconnect sa Dios? Paagi sa pag-intra sa baptist, intra sa imo reliyon, kung magpatikal nga kami ang pinakadamo nga reliyon, pagi sa pagsunod mo, matuman mo gid ang kaluwasa, ang kasuguan na, tumana ang commandments, bati daw hindi guro. Kung amo na yang gitulo sa Biblia, bad news na para sa akon, Brad, impierno kita tanan, kung isalig ta sa kagalingon ta. Ang problema sa kalibutan, among human religion. That's why kayo mag-introduce ang human religion. Ari ang saktong reliyon. Ano na kuno? All things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. So, ang tutuod nga reliyon, o kung way of reconciliation, is the Lord Jesus Christ. Kasi siya nag-claim, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Wala sa makabalik sa Amay, wala sa ma-reconcile, except through Him.
Di ba sa Pablo na siling, for by grace are you saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, kung maghambal ka ni ita, religion, hindi na yung grupo. Buta mo pagpasag-uli. Religion, pagpasag-uli. Kaginhambal rin, reconciliation. Pero ang pamaagi, si Kristo Jesus. Ako nga, pero may nawali mo. Why kami gawa? Ako for 46 years, nawali. Why kami kabati, nanghambal ka mo, intra sa baptist para maluwas ay. Even though I am a Baptist, I'm proud with it. I also believe nga may baptist man pa impyerno, brad. Pati ka? Hindi kayo baptist ka lang, hindi ka kristuanon mo. Ang mga nabisa ko, pastor, ano nga lang sa simbahan mo? Christian Baptist Church. Ko, grabe, kompleto ba? May mga Christian Fundamental Soul Winning Baptist Church. Kundi nga, Christian Baptist nga kami, Baptist nga, hindi Christian. Role ba, ano? Usually, mga bata sang pastor, bata sang deacon, bata sang... Nanatawa ka bala sa nitawag nga Christian family. Do you mean to say nga kung matawa ka sa Christian family, Christian ka? Na mo nang grabing error na. Hindi ka lang mabaton. Kaya ako, tatay ko pastor, tatay ko deacon, tatay ko officer sa church. Dugay kami ng founder. Ano kung founder ka, mapalangit ka? Tiyan mo na, siguro kita nga mga pastor man, i-evangelize sa bata tayo. Tiyan mo, Brad, damo ka pa niya bata nga, hindi mo bata. Pero I mean, i-evangelize sa kabataan, kaya hindi niya assurance, kaya bangod nga, sa baptist ka, kaya delikado, Brad, no? Assumption wala. Masling mga, ay, baptist kami ya. Mapalangit kami ya. Sinusling mo, di mo na makita nga baptist yung palangit ka. Amo na nga, ginapirpig na siling, nga madamo baptist mo pa impyerno, kaysa amo na nga thinking. Kaya hindi niya paagi sa pagbaptis yung maluwas na, kundi paagi niya sa pagkila, pagbaton kay Kristo, nga amo ni siya ang ginatag sa Ginoo nga the way of reconciliation. The true religion is Jesus Christ. Kag ang silikod ni ang gapos kay Apostol Pablo, kay sumpo niya da, He hath given to us this ministry of reconciliation. Ginhatag sa aton, Brad. Ginhatag sa church. Pero may ganda remind ang church nga, sinong gitugyanan sa Ginoo sa Great Commission now? Ang aton government? May obra ang atong gobyerno mo nang ginasagdag ng government. Ginhatag sa tatlo kang sitwasyon na ginhimo sa Ginoo mo. The home, the government, and the church. Kaya gining tatlo, dapat din mag-away, Brad. Actually, ang focus giniya sa sitwasyon na ginhimo sa Ginoo, ang family, ang home. Kag ang government, kag ang church, ginhatag sa Ginoo to help the home. Ang government, gimutang sa Ginoo for the physical and material need sang home. Ang church, gihatag sa Ginoo, gimutang na for the spiritual need of the home. Pero nining duha, makabuligay. Ang government, kag ang church, dapat magbulig for the benefit of the home. Tikaroon ko kainaway ang church at government, tanga-tanga ang home eh. Mga kauturan natong ginayawan lang tawon, no? Amaning nga pasalamat kibidri sa kaliling, atong mga opisyalis na intindihan lang na. Kag dapat kita, Brad, maintindihan man ta sa church nga upod na sila. Ang government is an institution. Hindi nga sa atong mga opisyalis, kita mo sa Roman 13, ano ba lang panawag sa mga opisyalis da? Ministers, no? Di kita hindi bala ministers man ta. Di damo minister of foreign affairs, di ba? So para sa ato, no, ang pastor Brad kay si barangay kapitan, pareho posisyon ta mo. Ang aton barangay kapitan, ang mga opisyalis may obligasyon kamo sa Ginoo because according to Romans chapter 13, ang ginordain na sang Ginoo ang iyang government, iyan isang Dios mo. Ining church yaman sa Ginoo. Tido parallel line la pero may example Brad, abi atong Corinthi la mo gina-enjoy ni. I hope hindi mong brown out, no? Di galin pa rin sa Palinpinon, Brad mo. Ang iya gising nga main source, Palinpinon, may ara sa Leyte, may ara sa Panay. And there are two lines always. Duha ginaka-line. What about, Brad, yung bagsungguanay, ining duha ka-line? Anong matabo? Brown out, ha? Sunog? Ha? O, te. Amo ng punto da. That's why, nga dapat ang government kag ang home, ang church, hindi gid mag-short circuit. Hindi gid. Dapat buligay gid. Kaya kung madula ang church, sambangian, government na lang kapangabudlay, amo na nga sa atong, kung hindi na pag-recognize ang atong government, o kung hindi pag-recognize ang church, ang obra sa government, hindi way kita fulfill. Amo nang magamong sosyedad, ta kay way taga-buligay, ang piyak nga Corinthi, Brad, way taga nasapak, upod ta na. Karon kung may duwa ka Corinthi, sa piyak sa may postable na, kanay, lantaw lang mga postable, may duwa gina, separate na mo. Karon kung sige sila away na, kung sige na lang po sanay, kung hindi nag-short circuit, hay, ang aton panimalay ang mapiktuhan. I hope you see that as very important. Kag sa aton sa ministry, wala ginhatag sa aton niya sa sa church ang governing people. Iya na sa may ministry makita sa aton. Ang budlay ko no brown sa government ang ministry sa church, o brown sa church ang ministry sa government, taglain pa.
O hindi ba namin, no? I hope, Kap, good morning. Imo mahangpan, ako tuod nga, sa una tila inutok, subong I believe, ang reason na nag-isa, walang taga-intindihan ay, buligay ta, for the sake of our home. Kita sa diri sa spiritual side, aton ubraning nga ipasaguli ang mga tao sa Ginoo, kagko ng mga tao diri sa Kaliling, Brad, mga tao nga may kaangtanan kay Kristo. Hindi pwede, hindi masiling yung panulod mo di sa imo simbahan, Brad. Kaya the truth is, kung ang tanan nga tao sa Kaliling, magutok di, Brad, sa imo building. Di ba? Hindi sila kigo. Timahimo ka sa bilog nga gym. Pero hindi mo naguro aton goal. Ang aton goal ang tanan makabaton sa Ginoo regardless ang kung din sila yan na affiliate. Imo na choice mo. Pero importante nga nakadangop ta kay Kristo Jesus. Hasta ang aton mga barangay officials. Una-ahon tagid ang aton relasyon sa Ginoo. Ikadua, amo na magbuligay ta. Hindi ta mag short circuit. Hindi ta magsampawanay kay budlay na ko ng positive negative da karon tilawib la sa battery mo dabla. Supuna blang dua. Mayo kung ano matabo sa salakyan mo guro. Ate, amo na. I hope we understand that. Pero sa aton sa church amo nang hindi mata mag-intra sa obra sang iban. Ginhatag sa aton ang Great Commission, go and preach the gospel, baptizing them and discipling them. Way na ginhatag kay Kapitan Rat. Ang Great Commission sa sikap gamate mo, hindi ka na malibog ka pa mo na obra. Okay? Pero may obra man kamo, Kap. Nga hindi naman kaya ang pag dredge business suba para hindi magbaha, no? Pero mabulig ba kami? Buligan. Kung pwede pala nga tanan na membro, mag-uyat pala kang sa dol. Mana dol ka, Brad? Ikaw, Brad? Hindi pwede. Oh, hindi ko pwede? Hindi na. Anyway, my point is, there must be a cooperation. But I'm emphasizing here, Le Pablo, ang katulad sa aton, arita diri, because we have the Great Commission to fulfill. That is given to us. Oh, given to us the ministry of reconciliation. So the first ministry of the church is reconciling people to God. Alang-alang man ang barangay kapitan tamawali da. Don't worry, may obligation ka. And we are praying for you. Amo na, thank you, Brad. Aga pa si Brother Gimprihan, si barangay kapitan at tanan nga mga agawan. Importante. Amo na obra sa church ya. Sakdagon, pangamuyuan, ang atong mga lideres, kagin komando, gina ni Apostol Pablo, no? Hindi nila lawg-lawg, ginambala kay Timothy that we should pray for those who are in authority, for our government, so that we will live a peaceable life. Kaya karon maribildi kay mo ya, di dapat siya may butang to sa kundida. And then secondly, luwas na, to wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself. Klaro ba ito? Si Kristo ang nag-reconcile, hindi ang atong reliyon. Not imputing their trespasses unto them. Ang butang bulong, hindi pag-impute. Ang word nga impute is to put into one's account. Kung nga namatay si Kristo, gikwa sa ato ng sala, kagin butang sa ato ng righteousness. What about kung ang sin biyang ginimpute? Pero silindri, not imputing our trespasses. Butang bulong, luway ginbutang sa ato ng account. Sa kay Kristo ginbutang. And we have been given righteousness. Ang munang mensahe nga, walit sa kalibutan. Kay man nga, and hath committed unto us the word of reconciliation. Imagine na, this ministry of reconciliation, hindi lang nga ginhatag sa aton, kundi gincommit. Lain niya ba na hatag, ang given, ang commit, lain mo. Kundi, mga ko hatag, Brad, mo na, wither, anon mo na. Okay, batal na, pastor. Pero ang commit niya, Brad, lain. Brad, hariho, importante niya, ano sa akon, ginabaton mo niya responsibilidad. Amo na Brad ang commitment. Pwede sa Diyos hatag sa aton, kag pabungol-bungolan ta, pero sila niya, wala ko na ginatag na sa imo. I hope you can commit on that. Amo na gani, pero kung nasilim ka kadlaw sa mga young people, lang excited kayo sa ministry. Kung sa ministry, may duwa ka butang, excitement and commitment. Kaya okay man ma-excite ka mo. Balok ka kakalain man kung kita kadua, hindi ta excited sining obra. Kung tatanta ni, ako excited, pero huwag ka kadula, excitement ka sa mga bagong technology. Pero once madula ang excitement, kaya mo na toon mo lang, gari grabing kasaw, dason bulan, waya na. Titood man, di ba? Grabe pag-start sa ministry, sinigawong, pero pagkatapos, waya na. Pero bisan madula ang excitement, kung narang commitment, mapadayon magid, Brad. Galing, budlay ang commitment kung wala excitement. Budlay, Brad. Committed ka, pero hindi mo padayon, kaya hindi ka nalipay mo. So, we must be excited and committed. Amen, Brad? Na, kaginhatag na sa aton. That's why, ang last na natin. Now we are the ambassadors for Christ, as though God did visit us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Kita mo, kita mismo yung manduan nga magpasag-ulit sa Diyos. Hindi sa atong kalawasan. Pagka slide ta, balik sa Ginoo. Balikid.
Kay hindi mo ni mahimo ang Ministry of Reconciliation kung nagbugnaw ka, kung hindi ka na-excited. So, I hope kami ng mga bagay na matulod sa aton, Brad, no? Kailangan may ma-push kita. Brad, go on! Di ba? Di ako, I push you, you push me. Push kita nga doon. Tibod na push mo. Okay, so ano to, no? Ang mali pa, I hope you will review 2 Corinthians chapter 5, no? Ang aton eternal hope of glory. Amo nang mag-encourage sa aton, ma-excite sa aton sa pagalagad. Ang judgment of God. Hindi lang nga kita matubang ang mga tumulo, but the terror, nga itong mga hiniguma sa kabuhi, kung dito masugiran, impierno kid. We will be separated from them for all eternity. And then, ang love of Christ, nga mo ning nagapusa sa aton, kagang aton kid responsibility as ministers of God for the ministry of reconciliation. Kaya sa aton man nga mga government official, kay ministro man kamo. Das may drama, may drama ka ba, Brad? Ministro Gama. No? So, thank you, Brad, for the opportunity nga aga pataro na dula man tuyo ko. Balik ko rin siya, Brad. Maraming salamat, Pastor Pete Itabag, no? Pedro M. Itabag. O nga director sang Life Word Broadcast Ministries. Kag same time, senior pastor sang Tangub Missionary Baptist Church. O mayong agagis sa nato na tagbalamati, diri sa aton sa palibot sang Kaliling. Kag dito man niya sa Masaling, no? Labuta sa Masaling, salamat sa Ginoo. No nga malabot ta Masaling. Kag we are still trying o nga ma-develop agad no nga aton diri nga radio broadcast ministry. No kag salamat man sa mga katuran sang Kaliling Baptist Church kag pud man sa kay Brother Edgar Lacson, no? And family. Thank you so much, sir. O sa pagbulig man para sa aton nga broadcast ministries. Okay? Sa tanan mga viewers, no, may agagis sa tanan nato mga viewers, no. Hindi na akong kamo maisa-isa no sa paglawag o personal gid nato mga viewers ngadlaw. Madamo nga salamat, maraming salamat po. Thank you and daghang salamat no sa tanan. Good morning, good noon and good afternoon. Sa aton bagos pong frequency no diri sa aton sa gikan sa 90.5 FM. Nagbaylo kita diri nag-ilis sa aton frequency 94.3. Dahil sa aton sa aton mga listeners no sa dati nga 90.5 FM. So wala pa ta station ID. Okay, gining lisan ni Pastor Tabag ang aton nga frequency. Ilisan niya aton nga frequency. Agod nga mangin klaro kag mangin athag kag baskog ang aton nga sulod sa ka mga panimalay. Gani sa daton tagpalamati, madamo ka salamat. Salamat man sa pulong sa Ginoo nga giser sa aton pagi kay Pastor Pedro M. Itabag. Sa liwat sa tanan tagpalamati sa atong mga viewers, madamo salamat. This is special edition. No, buwas sa tanan nga mga nag-request ng song, tanan nga mga nagapatamyaw sa aton tanan. Buwas balik ta sa aton nga normal na no nga broadcast. Kay salamat sa ning aton nga bag-o nga setup. Namin na sa aton nga setup, kitaon na. Ang aton nga bagong sa salamat gid no sa tatanan. Madamo salamat ang Ginoo magapakamay sa aton tanan sa sigid nga adlaw. Good morning. God bless. Magpasalamat kita sa Ginoo sa iya nga kaayo ginahatag sa aton. Magpasalamat kita sa Ginoo, wala siya nagakulang sa adlaw nga tanan. Mayara ako amigo